nakadepende ang lahat sa desisyon ng mga senador kung kailan sila maluwag. 'Di ba? At ang sabi rito ni Tito Soto, mga ka-Jipinatics, dahil siya na nga po ang presidente, hindi niya po gagayahin si Quezon. No? Ang sabi niya, mga kababayan, magpo-proceed agad. Etong magko-convene sila. In fact, mga ka-Jipinatics, nag-convene na sila kanina eh. Nag-caucus na sila kanina, mga kababayan. At sa lahat ng nag-caucus, majority. Si Robin Padilla lang yung umattend, mga kababayan, sa minority. Okay? So parang ginawang tawag dito, tagapagbigay ng balita itong si Robin kung ano yun ang yayari doon sa kanilang caucus, mga ka-Jipinatics. Ito po yung pahayag ni Tito Soto. SP, anong preparations ang dapat na ginagawa ng Senate ngayon knowing na pagbobotohan na po yung impeachment sa Kamara po? Well, first of all, kahit nung araw na Senate President ako, bago mag-resume ang sessions, I usually call for all Senator caucus to discuss the possible agenda that we may be able to pass. Sa LEDAC and then more so now, dahil there is a possibility that the articles of impeachment might be transmitted by the House. Pero as of now, everything is speculative. If ever, di ba? So what we will be doing in this caucus will be to, discuss the agenda for the next month, and the last month of the first regular session of the 20th Congress. And then the possibility of receiving the articles of impeachment, then we will discuss the possibility of what preparation should be done. And the timetable. Yun ang crucial eh. As of now, the crucial is timetable. So again, everything will rely on whether the articles of impeachment will be transmitted to us or not. Gaano po kahalaga na handa ang Senado if ever iakyat yung articles of impeachment? Kailangan nyo mag-convene na? Napakahalagang nakahanda kami because the country, our countrymen are looking at this very seriously. Minomonitor nila yun sa House, di ba? So they will expect us to do our job once we receive it. Pero again, once we receive it. Ito magiging problema dyan, mga ka-Jipinatics. Siyempre, precedent na yung binasa nating press briefer kanina na kung saan po sinasabi ang meaning daw ng forthwith, mga kababayan, it's the discretion of the Senate. Okay? Depende po sa kanilang schedule. Okay? So sila po ang magpapasya. It's up to them, mga ka-Jipinatics. Now, dahil binigyan ng precedent yan, which is very, very bad precedent, it will affect, mga kababayan, it will affect etong second impeachment ni BP Sara Duterte. Bakit? Siyempre, yung mga kaalyado na mga DDS ni BP Sara Duterte dyan, sila Marcoleta, sila Alan Peter Cayetano, sila Amy Marcos, mga ka-Jipinatics, siguro ako na ilalaban nila yan, gagamitin nila yung bad precedent na yan na nanggaling po, mga kababayan, dito po sa Supreme Court na sinasabi, bakit kailangan natin aktuhan yan? Masyadong hectic yung schedule natin. Marami tayong batas na dapat unahin. Bakit yung impeachment na naman ang kailangang unahin? Mga ka-Jipinatics, ganun na naman. Ang diskarteng gagawin dyan ng mga kaalyado ni BP Sara Duterte for sure. Diba? Kaya lang, mga ka-Jipinatics, hindi ko alam kung paano ipagtatanggol. Hindi ko alam kung paano gagawin ni SP Soto at ng kanyang mga kaalyado, mga kababayan, since nagkaroon na nga po sila ng caucus kanina, ito nga po yun. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Agad-agad na magko-convene ang Senado bilang impeachment court pagkatanggap ng articles of impeachment mula sa Kamara. Para kay Senate President Tito Soto, isang araw matapos ang transmittal ng reklamo, ang ibig sabihin ng forthwith. Nagpulong na kanina ang mga senador para sa posibleng paglilitis na ila-livestream at magiging bukas sa publiko. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Wala pa mang desisyon ang plenaryo ng Kamara kung i-impeach si Vice President Sara Duterte, nagpulong na ang mga senador para paghandaan ang posibleng paglilitis. Tsak nang agad-agad i-convene ang impeachment court pagkatanggap nila ng articles of impeachment mula sa Kamara. Sa akin, 14th, the following day. The following day, we will report it in Senate. So, the following day, mga kababayan, to set your expectation properly, sabi ko nung nakaraan, by May 4, mga kababayan, ay iaakyat na sa plenaryo yung, yung article of impeachment. Magkakaroon na ng botohan. Magkakaroon na ng resolusyon, mga kababayan, or magbibigay na po ng committee report ang Committee on Justice, tapos iaakyat sa plenaryo at magkakaroon ng botohan. Pero, as I've heard, dito kila Tito Soto, mga kababayan, May 11 daw. May 11, at kapag nakarating na sa kanila yung article of impeachment, kinabukasan, the following day, mga kababayan, forthwith kaagad magkukunbin itong Senado para po aktuhan, mga ka-GP Natics, itong impeachment laban kay BP Sara Duterte. So, Proper. And then, I will convene the Senate into an impeachment court. We will take our oaths and then follow the procedures that should be done. Ganyan din katagal ang pagitan ng transmittal at pag-convene ng impeachment court laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Sa reklamo naman kay Duterte, May 11 pa inaasahang magbobotohan ng May Kamara 11. at saka palang malalaman kung kailan ang transmittal. Kailangang isesyon ang Kongreso para tanggapin ng Senado ang articles of impeachment. Pero oras na matanggap na ito ng Senado, pwede namang ituloy ang pagdinig ng impeachment court kahit mag-break ang Kongreso sa June 5. correct, mga kababayan, pwede silang mag-conduct ng impeachment, no? Taliwas dito sa sinabi, mga kababayan, or sa ginawa nitong si Chis Escudero. Kaya lang, yun nga ang sinasabi dito ng Supreme Court. Depende po sa accessibility, depende, mga kababayan, kung ang Senado ay papayag ba na sila po ay mag-conduct ng impeachment while they are on break. 'Di ba? Si Chis Escudero kasi dati, mga kababayan, naka-break kami. Bakit namin tupagin yan? Yun ang sinasabi ngayon ni Chis Escudero. Kaya lang, mga kababayan, may papahabol na rin akong konti sa inyo dahil nga, eto po yung mga pangyayari na kung saan sinasabi ko nung nakaraan, may malaking impact, mga ka-GP Natics, yung, ang tawag dito, yung pagdinig sa impeachment na yan, kung i-acquit nila si BP Sara Duterte, mga ka-GP Natics. Dahil babalikan lang po natin kahit konti yung nangyari kay dating President Joseph Estrada. Taong bayan kung sino malaman man lamang ng taong bayan kung sino-sino ang 11 senador na gustong ibaw ng ebidensya ng prosecution. To open, the vote should be yes. And a vote not to open, the vote should be no. May I explain my vote? The Senate President may explain his vote. I vote to open the second envelope. I vote to do so because that is the only way to determine whether or not the contents of the envelope are relevant or material to the case at bar. Because of this development, Mr. Chief Justice, I realize that the noes have it, and therefore I resign my presidency of the Senate as soon as my successor is elected. Pero nabigla ang lahat nang magbitiw si Senate President Aquilino Pimentel Jr. kahit siya'y nadismaya sa pangmamaniobra daw ng mga pro-ERAP. You have 10 yes votes and 11 no votes. The no votes have it. So, yung video na yan, mga kababayan, para maiano lang natin sa konteksto,
Yan yung mga tinatanong nyo sa akin kanina na alanganin ba talaga tayo, GP, pagdating sa Senado? Mga kababayan, magbibigay po ng malaking impact. Kasi sabi ko kanina, etong mga bumoto para hindi buksan ang second envelope, nung sila po ay tumakbo, mga kababayan, ang susunod na halalan, halos lahat po, mga kababayan, ng mga bumoto na wag buksan ang second envelope, hindi po sila nanalo. So, ako ay naniniwala, mga ka-GPnatics, na ganito rin ang gagawin ng taong bayan doon sa mga senador na boboto pabor kay BP Sara Duterte. Kaya, mga kababayan, mag-iisip silang mabuti. Diba? Depende po, mga kababayan, doon sa mga ipapakitang ebidensya kung paano ba ilalatag ito, mga kababayan. Kasi dyan ang magiging labanan yan eh. Kung paano po mailalatag, kung paano po maipapakita ng mas mahusay, sino bang magpapakita ng mas talagang kapanipaniwala, 'di ba? At diyan po magdi-decide ang taong bayan. Pero kapag pinakita na lahat, napatunayan na talagang kurap, magnanakaw itong si Sara Duterte at ang mga senador inakwit itong si BP Sara, mananagot sila sa taong bayan. Kagaya po ng nangyayari dito sa impeachment ni dating presidente Erap Estrada. 'Di ba? History ito, mga kababayan. President din 'yan. 'Di ba? President din 'yan kasi nakatutok din ng taong bayan dito, lalo na ngayon dito kay BP Sara Duterte, nakatutok din ng taong bayan. Hindi yan basta-basta pagbibigyan. Hindi yan, mga kababayan, na yung mga tao dati walang mga pakialam. Mas may pakialam ang tao ngayon. Dahil nung panahon na yan, halos wala pang social media. Ang meron pa lang yan, TV. 'Di ba? TV pa lang. What more ngayon, mga kababayan? Meron ng internet. Oh. So, hindi sila pwedeng magtago dyan. Naka-live telecast ang mangyayari kay BP Sara Duterte, parang yung doon sa Congress. Mga ka-GPnatics. Tandaan ang mga kagaw ng mga senador at huwag nang iboto kahit kailan. 'Di ba? Oh. Ay nako, mga ka-GPnatics. Anyway, thank you so much po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Ang bilis lang, no? Ano tayo? Take 2, mga kababayan. Take 2 tayo. Bye, guys!